ito ay puno ng mga napaka mapapanganib na uri ng mga halaman na siya namang maaaring maging banta sa ating mga buhay. Ang nakababahala ay ang ilan sa mga ito ay talaga namang kaakit-akit ang itsura at malamang ay natanim na natin sa ating mga bakuran. Kaya naman mga katinagalog na mga plantitos at plantitas, sama-sama po nating alamin ang 10 pinaka-nakamamatay na halaman sa buong mundo. Number 10, ang water hemlock. Ang halaman ng hemlock ay tinatawag din na kikuta, isa sa mga nakalalasong halaman na lumalaki sa kahilagaang parte ng Amerika. Ang halamang ito ay umaabot ng mula sa 2.5 hanggang 3.5 metro at may maliit na hugis na payong na berde o puti ang kulay na mga bulaklak. Ang lason ng hemlock at iba pang miyembro ng parehong pinanggalingang pamilya nito ng Apiaceae ay mayroong ding makapal na tangkay na naglalaman ng matinding nakalalasong likidong alkaloid at konin. Ito ay kemikal na katulad ng nikotina. Maaring maging sanhi ito ng pagbagsak ng respiratory at pagbara ng neuromuscular junction na maaaring maging sanhi naman ng kamatayan. Number 9, ang white snake root. Ang white snake root ay kilala rin bilang ang Geratina altissima. Ang puting snake root o puting sanikel ay isang nakalalasong halaman na nabibilang sa pamilya ng Asteraceae. Ang mga puting snake root ay nasa pagitan ng 3 talampakan ang taas. Ang makamandag na halamang ito ay matatagpuan sa hilagang parte ng Amerika. Ang mga dahon at sanga ng puting halamang snake root ay naglalaman ng sangkap na kemikal na tremitone toxin. Ang lasong ito ay kayang pumatay ng isang malaking baka. Ito ay sa pamamagitan ng pagkonsumo ng karne o gatas ng bakang na lason ng halamang ito ay maaaring maipasa sa tao na siya namang magiging sanhi ng pagsakit ng tiyan, pagsusuka, panginginig ng kalamnan na maaari namang magresulta sa katagalan ng kamatayan. Number 8, ang Hepomine masinella. Itong halaman na ito ay tinatawag din na ang little apple of death. Ang machinil ay isa sa pinaka-nakalalason at nakamamatay na halaman sa buong mundo. Ang puno nito ay may puting dagta sa bawat bahagi, maging sa sanga at sa dahon nito. Kasama rin ang bunga. Ang sawing palad na makakakain nito ay mamamatay dahil sa nilalamang physostogenamine na maaaring humantong sa komplikasyon na cystogenamin na maaaring humantong sa mga komplikasyon katulad ng pagkahilo, pagsusuka, pagtatae at seizure na kalaunan ay humahantong sa pagpanaw ng biktima. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ng mga eksperto at mga doktor ang pagkain o paglapit man lang sa napakadelikadong punong ito. Number 7, ang rhododendron. Ang rhododendron ay isang kaakit-akit na namumulaklak na halaman na tanging matatagpuan ito sa mga bansa dito sa Asia. Ang halamang ito ay namumulaklak sa huling tagsibol. Ang kulay nito ay maaaring pula, purple, pink at maging ang dilaw. Talaga namang kaakit-akit ang bulaklak ng halamang ito. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito ay napakadelikado pala ng halamang bulaklak na ito. Ito ay sa kadahilanan na ito ay lubhang nakalalason, lalo na ang mga parteng dahon nito. Sa oras na ito ay nakain ay makararanas ng pagsusuka, panghihina, hirap sa paghinga, paglalaway at pagkawala ng balanse. Ipinapayo na kung makikita ang ganitong uri ng halaman ay mas mainam na pagmasdan na lamang ito mula sa distansya. Number 6, ang Cerbrera odolam. Tinatawag din ito na ang suicide tree. Ang halamang ito ay kabilang sa pamilya ng olander na lubhang nakalalason din sa ating mga tao. Ang mga binhi ng suicide tree ay naglalaman ng isang lason na tinatawag na cerberin, isang makapangyarihang lason na may kakayahang gumambala sa mga calcium ion sa kalamnan ng ating
puso. Ang mga taong makakakain ng sapat na bilang ng lason na ito ay maaaring humantong sa hindi regular na pagpintig ng puso o ang tinatawag naman nila na palpitation, na maaaring maging sanhi naman ng kamatayan kung hindi ito maaagapan. Ang serebra o dalam ay ginagamit ng maraming tao upang kitilin ang sariling buhay at pumaslang na rin ng iba pa. Sinasabi na higit sa 500 mga kaso ng pagkasawi na mula sa Sibera ang naitala sa pagitan ng 1989 hanggang 1999 sa southwestern Indiana States sa bansang Amerika. Number 5, ang Astropa belladonna. Ang Astropa belladonna ay nakilala rin bilang ang nakamamatay na nightshade. Ito ay isang makamandag na halaman sa silangang hemisphere. Ang parteng ugat nito ay ang nakalalasong parte ng halamang ito. Ito ay dahil nagtataglay ito ng mataas na bilang ng nakalalason na alkaloid. Ang halaman na ito ay may iba't ibang kemikal na sobrang makamandag. Ang lasong taglay nito ay tinatawag na tropine alkaloid. Ito ay maaaring pumigil sa paggana ng ating nervous system sa ating katawan. Ang lasong ito ay nagsasanhi ng pagdedeliryo o halusinasyon. Sa oras na ito ay makain ng kahit sinong tao. Ang mga scientists ngayon ay kumukuha ng kemikal mula sa belladonna para magamit na gamot. Kung tama ang gamit at sa gabay ng profesional na manggagamot ay maaari itong maging gamot sa hika, paninigas ng kalamnan. Ngunit ganun pa man, ang pagkain ng 2 o higit pang mga berry o ang mga bunga ng halamang ito ay maaari na agad maging sanhi ng pagkasawi. Number 4, ang castor bean. Alam natin na ang castor oil ay ginagamit pang gamot sa ibang uri ng sakit sa balat dahil ito nga ay isang antiviral na uri ng halaman. Ngunit alam nyo ba na ang halamang ding ito ay may mataas na konsentrasyon ng lason? Ang castor oil ay gawa sa buto ng castor bean na halaman. Ang binhi nito ay naglalaman ng ricin na talaga namang napakamapanganib na uri ng lason. Ang ricin ay 6,000 beses na mas nakalalason kaysa sa cyanide. Ang cyanide ay isang uri ng lason na ginagamit naman na pamatay ng insekto. Ang pagkalason ay nakadepende sa dami ng butong nakain ng mga biktima. Ang sawing palad na makakakain nito, sinadyaman o hindi, ay agad na makararanas ng paninikip at pananakit ng dibdib, pagbagsak ng presyon ng dugo, pagtatae, at kapag hindi naagapan ay maaaring ikamatay agad ito ng tao sa loob lamang ng 24 na oras. Number 3, ang rosemary pea. Ang halamang ito ay may kaakit-akit na butil na kulay pula. Lumalaki ito sa mainit o tropical na bahagi sa buong mundo. Ang buto ng halaman ng rosemary pea ay madali namang makilala. Ang kaakit-akit na binhi nito ay ginagamit bilang kwintas sa maraming lugar, katulad na lang ng bansang India at maging sa bansang Indonesia. Ngunit ito ay lubhang nakalalason. Ito ay dahil sa sangkap nito na aberin. Sa oras na nabiak ang shell o ang panglabas na bahagi ng buto at kumalat sa balat ng tao at hindi sinasadya na ito ay makain, ay magkakaroon ng matinding pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Pinipigilan ng lason ang mga sel sa katawan na gumawa ng protina at sadyang namamatay ang mga ito. Nakararanas ng hirap sa paghinga, pagdudumi, pagsusuka, sakit sa mata at pagkamatay lamang ang taong naapektuhan ng lasong ito sa loob lamang ng 72 oras. Ito ay lalong-lalo na kung hindi ito agad na maaagapan. Number 2, ang Nerium oleander. Ang halamang oleander na kilala sa katawagang Nerum ay isang evergreen na uri ng damo. Isa itong maliit at mayabong na halaman. Matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ito ay madalas makikita sa mga hardin. Ang mga halamang ito ay namumulaklak ng kumpol na may matamis na amoy. Maaaring ang bulaklak nito ay kulay puti, pink at maging kulay pula. Sa ganda niya ay hindi mo aakalain na ito pala ay lubhang nakalalason. Hindi lamang ang bulaklak nito, maging ang lahat ng parte ng halamang ito ay sadyang nakalalason. Ang taglay nitong lason ay ang mga sumusunod: digitoxygenin, kasama rin ang nerin, olandro at maging ang olendroside. Ang sinumang makakain ng halamang ito ay magkakaroon ng komplikasyon sa puso at maging sa
sa kanyang central nervous system. Magreresulta ito ng irregular na tibok ng puso o palpitation na kalauna naman ay mauuwi sa cardiac arrest. Ang ilan pa sa nararamdaman ng mga taong nalason ng halamang ito ay ang pagsusuka, paglalaway at pagdudumi. Kahit gaano ito kaganda sa paningin mga katinagalog ay mahigpit na ipinapayo nang wag itong lalapitan o kahit man lamang ito ay hawakan. Number 1, ang Aconitum napellus. Ang napellus ay kilala rin sa tawag na monkshood o wolf's bane. Ito ay isang uri ng wildflower o ang ligaw na uri ng halaman. Ito ay matatagpuan at lumalaki sa kabundukan ng hilagang hemisphere. Ang halaman ay lubhang mapanganib sa parehong hayop at sa mga tao. Ang halamang ito ay madalas na ginagamit bilang pandekораsyong uri naman ng halaman. Ito ay sa kadahilanan na maganda at kaakit-akit ang kulay asul at kulay purple na mga bulaklak na taglay nito. Ngunit sa kabila pa rin ng kagandahan ay lubha naman pala itong nakamamatay dahil ito ay nakalalason. Isang uri ng neurotoxin at acotine maging ang mesacotine ang taglay ng halamang ito lalo na sa parting ugat ng halaman. Huwag na wag hahawakan ang halaman ng walang guwantes dahil makararanas ka ng problema sa iyong puso. Mahawakan mo pa lang ang halamang ito. Ang 2 miligramo ng acotine ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay sa loob lamang mga katinagalog ng 4 na oras. May mga daang-daang makamandag at nakamamatay na halaman sa mundo. Kaya mga katinagalog, mag-ingat po sa ating mga kinakain at maging sa ating mga hinahawakan dahil maaari itong maging sanhi ng kapahamakan, maging ng kamatayan. At iyan ang 10 pinakanakamamatay na halaman sa buong mundo. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita po muli tayo sa isa pang makabuluhang talakayan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang all para araw-araw ay makita agad ang mga bagong video na ina-upload ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe mga plantitos at plantitas. Road to 1 million po tayo at peace out.